Nagsisimula ang pelikula sa isang mapayapang suburban neighborhood, kung saan bigla na lang, isang batang babae ang nagsimulang tumakbo. Patuloy siyang lumilingon, habang tumatawid siya sa kabilang bahagi ng kalsada, na sinusubukan niyang tumakas mula sa isang tao. Pagkaraan ng ilang sandali, pagdating niya sa bahay, lumabas ang kanyang ama at nagtatanong kung ayos lang ang lahat. Gayunpaman, nakadagan lang ang babae sa kanya at sumakay sa kanyang kotse, at nagmaneho. Kasunod nito, nagpatuloy siya sa pagmamaneho ng maraming oras. Kahit sa panahong ito, lumilingon siya sa likod, parang may humahabol sa kanya. Sa wakas, huminto siya sa isang beach at tinawagan ang kanyang pamilya. Ang babae ay galit na sinabi sa kanila, na mahal niya sila, at hindi sila dapat mag-alala tungkol sa kanya. Pagkatapos ng tawag umupo siya sa beach, may hinihintay. Kinaumagahan, natagpo ang patay ang batang babae sa parehong lugar. Napilipit ang kanyang binti sa isang kakilakilabot na pagkilos ng karahasan. Itinakda sa isa pang suburban neighborhood gaya ng iba. Si Jay, isang batang babae ay lumalangoy sa kanyang backyard pool. Nanunood ng sine sa loob ang kanyang mga kaibigan, pero mukhang hindi interesado si Jay, dahil kailangan niyang maghanda para sa kanyang date. Sa gabi, nakilala niya ang kanyang kadate na si Hugh, sa isang sinehan. Habang naghihintay ang dalawa sa pagsisimula ng palabas, nakita ni Hugh ang isang kakaibang babae na nakasuot ng dilaw na damit, na nakatayo sa may entrance. Mabilis niyang tinanong si Jay kung nakikita niya ang babae, ngunit sinabi nito na hindi. Dahil dito, hindi komportable si Hugh at nagtanong kung maaari silang umalis. Kinabukasan, nakikipag-chat si Jay sa kanyang kaibigan tungkol sa date. Siya ay interesado kay Hugh, at ipinahayag ang kanyang pagnanais na makipagrelasyon sa kanya. Nang gabi ring iyon muli silang lumabas. Naghahaponan sila sa isang restaurant, at habang nag-uusap ang dalawa, dahan-daang lumapit kay Hugh ang isang misteryosong nilalang. Nang maglaon, pumunta ang mag-asawa sa isang liblib na lugar, at nagkaroon ng romantikong oras sa kotse ni Hugh. Gayunpaman, bago maisuot muli ni Jay ang kanyang mga damit, bigla siyang tinalon ni Hugh mula sa likuran. Ni-chloroform niya siya at nawalan ng malay. Nakatali siya sa isang wheelchair sa isang abandonadong paradahan. Mukhang humihingi ng tawad si Hugh at nangakong hindi siya sasaktan. Lumalabas na isang misteryosong nilalang ang sumusunod sa kanya, saan man siya magpunta. Nagsimula ang lahat nang makipagtalik siya sa isang babae, at ang sumpa nito ay ipinasa sa kanya. Ipinaliwanag pa ni Hugh na ang tanging paraan para maipasa ang sumpa, ay ang pakikipagtalik sa isang tao. Binanggit din niya na ang entity ay maaaring magkaroon ng anyo ng sinuman, kaya hindi malalaman kung ito ay totoo. Halatang hindi naniniwala sa kanya si Jay, at nagsimulang sumigaw ng tulong. Gayunpaman, tinulak siya ni Hugh papunta sa gilid ng gusali, at ipinakita sa kanya ang entity. Biglang namataan ni Jay ang isang kakaibang babae, hubad na hubad, dahan-daang naglalakad palapit sa kanya. Sinabi sa kanya ni Hugh, na kailangan niyang matulog sa iba upang ilipat ang kanyang sumpa. Ngunit kung maabutan siya ng entity, papatayin siya. Kasunod nito, hinatid siya ni Hugh pabalik sa bahay ng kanyang kaibigan at ibinaba siya. Hindi nagtagal, nagmadali ang mga kaibigan ni Jay para tulungan siya. Tumawag sila ng mga pulis, at tinanong si Jay ng ilang mga tanong tungkol sa nangyari. Ang pulis ay nag-iimbestiga ngunit walang nakitang palatandaan ni Hugh, dahil ang bata ay gumagamit ng pekeng pangalan. Kinabukasan sa paaralan, habang nasa klase si Jay, ay may napansing matandang babae sa di kalayuan. Mukhang wala talaga siya sa lugar, nakasuot lang ng pantulog. Nakakapagtaka, walang nakakapansin sa kanya sa klase. Bilang resulta, napagtanto ni Jay na ang babae ang entity, at nabigla siya. Agad niyang kinuha ang kanyang bag at umalis, ngunit sa pasilyo muli nang nakatagpo ang parehong babae. Sa takot, tumakbo siya paalis sa paaralan, at nagtungo sa isang tindahan kung saan nagtatrabaho ang kanyang mga kaibigan, na sina Kelly at Paul. Gaya ng inaasahan, hindi naniniwala ang kanyang mga kaibigan, ngunit nag-aalok si Paul na samahan siya sa kanyang bahay ng gabing iyon. Nang makita ang kanyang tapang, lahat ng nasa grupo ay sumang-ayon na samahan si Jay, para madama niyang ligtas siya. Palihim siyang bumaba at nadatnan si Paul na nanonood ng pelikula. Sinisikap niyang aliwin siya, sinasabing magiging maayos ang lahat, pero hindi siya nakikinig. Noon lang, narinig nila ang pagbagsak ng bintana sa kusina.
Pumunta si Paul para tignan ngunit wala siyang nakita doon. Sa takot, umakyat siya sa itaas at ginising ang iba. Samantala, naiwan si Jay na mag-isa sa ibaba. Nagpasya siyang suriin ang kusina para sa kanyang sarili. Sa sobrang takot niya, nakita niya ang isang babaeng may peklat na gumagapang palapit sa kanya. Si Jay ay nagmamadaling umakyat sa kwarto ng kanyang kaibigan, at sinara ang pinto sa likod niya. Sinusubukan ng lahat na pakalmayan siya ngunit na-trauma si Jay. Sa wakas, napag-isip-isip niya na siya ay isinumpa, ngunit hindi pa rin kumbinsido ang kanyang mga kaibigan. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpa siya ang isa sa kanila na buksan ang pinto, at lumabas ang isang bakanteng pasilyo. Si Jay na iniisip na siya ay naghahalusinate lang, pero sa sandaling iyon, isang napakatangkad na lalaki ang pumasok sa likod ng kanyang kaibigan. Sumigaw siya at agad na tumakas sa bintana ng kwarto, at papunta sa terrace. Nakarating si Jay sa isang parke sakay sa kanyang bisikleta, habang naabutan siya ng kanyang mga kaibigan, at sinusubukang pakalmahin siya. Nagpa siya ang grupo na subaybayan si Hugh, para makakuha sila ng ilang sagot. Sa paglaon, nahanap ng grupo ang kanyang address at nakarating sa lugar, ngunit inabandona ito. Hindi sila sumuko. Nagsimula silang tumingin sa paligid at maghanap ng mga lumang larawan, at iba pang mga pahiwatig na nagtuturo sa kanila sa high school ni Hugh. Pagdating sa paaralan, sa wakas ay nakita nila ang kanyang tunay na address, at nalaman na ang kanyang pangalan ay Jeff. Walang pag-aaksaya ng oras, nakarating sila sa kanyang bahay at hinarap siya. Agad na humingi ng paumanhin si Jeff, at ipinaliwanag na ganoon din ang ginawa sa kanya pagkatapos ng one-night stand. Ibinunyag niya na totoo ang sumpa, at ang tanging paraan para makatakas ay ipasa ito. Gusto ni Jay ang ideya, at lahat sila ay nagpasya na tumungo doon. Sa paglipas ng mga araw, nakakalimutan ng grupo ang lahat ng kanilang paghihirap, at nagkakaroon ng pinakamagandang oras sa kanilang buhay sa lake house. Iyon ay hanggang isang araw, nang isang kakaibang babae ang lumapit kay Jay mula sa likuran, siya ay walang iba kundi ang nilalang ng kamatayan. Hinawakan ng babae si Jay sa buhok, na ikinagulat ng lahat. Sinusubukan ni Paul na iligtas ang kanyang kaibigan, ngunit hindi niya makita ang entity, wala siyang magagawa. Kapag sinubukan niyang galawin ng isang upuan ng random, itatapon siya ng entity. Pagkatapos nito, tumakbo ang grupo sa isang malapit na shed. Kumuha ng baril si Jay at binaril ang entity, ngunit wala itong pinsalang naidulot. Sa sobrang takot, sinarado niya ang panto ng shed at nilock ito. Nakapagtataka, kumakatok ang entity sa pinto at gumawa ng butas sa ibaba. Naghihintay si Jay ngunit wala siyang nakikitang dumaan, at habang papalapit siya sa butas, nagulat siya ng isang maliit na batang lalaki na may nakakatakot na mukha. Si Jay ay tumakas mula sa shed at sumakay sa kanyang sasakyan. Pagkatapos ay nagmamaneho siya ng mabilis at dumiretso siya sa isang cornfield. Nagising si Jay sa ospital, kasama ang lahat ng kaibigan niya sa tabi niya. Bahagyang nasugatan siya at nalaman niya mula sa kanyang mga kaibigan, na kailangan niyang manatili doon ng ilang araw. Nang marinig ito, nagsisimulang magpanik muli si Jay, dahil naniniwala siyang masusundan siya ng entity sa ospital. Ngunit pinatahimik siya ng kanyang mga kaibigan, at tinitiyak sa kanya na sila ay nasa tabi niya. Sa sandaling ito napagtanto ni Jay, na kaya niyang tapusin ang lahat ng ito. Ang kailangan lang niyang gawin ay makipagtalik sa isang tao, at ipasa ang sumpa. Sa kabutihang palad, pumayag si Greg na gawin ito sa kanya, dahil hindi pa rin siya naniniwala sa sumpa, at gusto niyang maging normal ang kanyang pakiramdam. Sa gabing iyon, ang dalawa ay may magandang sandali sa kama ng ospital. Pagkalipas ng ilang araw, habang binabantayan ni Jay ang bahay ni Greg, napansin niyang may pumasok sa kanyang bintana sa harapan. Nagulat na nakikita pa rin niya ang entity, nagmamadaling tinawagan ni Jay si Greg, upang bantaan siya. Nakalulungkot dahil walang sagot, kaya napilitan siyang magmadaling pumunta sa kanyang bahay. Nahanap niya ang nilalang sa itaas, na nagkukunwaring nanay ni Greg, na kinakatok ang pinto ng kanyang kwarto. Sinusubukan ni Jay ang kanyang makakaya upang sabihan si Greg, ngunit ang huli ay nagbukas ng pinto at dumanas ng masakit na kamatayan. Sa takot, tumakbo si Jay palabas ng bahay at nagmaneho palayo. Alam niyang sinusundan na naman siya ng entity. Natakot at nabigla sa kanyang nasaksihan, naglakbay siya sa dalampasigan, sa abot ng kanyang makakaya. Doon,
nakakita siya ng ilang lalaki at sinubukan niyang akitin silang makipagtalik. Gayunpaman, nagbago ang isip niya sa huling sandali at umuwi. Kinabukasan, nag-aalok si Paul na tulungan si Jay. Inamin niya na gusto niya siya, at binanggit na handa siyang tanggapin ang sumpa, kung iyon lang ang paraan para mapanatili siyang ligtas. Sa pagkakataong ito, tumanggi si Jay, at sa halip ay nag-isip ng planong patayin ang entity, nang minsan at para sa lahat. Nang maglaon, ang natitirang grupo ng magkaibigan, ay nagmaneho papunta sa malapit na swimming pool at pumasok. Nagdala sila ng iba't ibang gamit sa kuryente, na balak nilang gamitin para mabigla ang tubig ng pool. Si Jay ay nagsisilbing pain at naghihintay sa pool para sa entity. Maya-maya, nakita niya itong pumasok, bumabalik ang kanilang plano kapag nagsimulang maghagis ang entity ng mga dekoryenteng items sa pool. Mukhang isang matalino ang entity. Inaasahan, nagsisimulang magpanik si Jay, at lumangoy siya sa ilalim ng tubig upang iwasan ang mga pag-atake. Nagsusumikap din ang kanyang mga kaibigan na tulungan siya, ngunit hindi makita kung nasaan ang entity. Samantala, naglabas ng baril si Paul at sinubukang barilin ang entity. Siya ay ginagabayan ni Jay, ngunit hindi sinasadyang napunta sa binti ng isa sa kanyang mga kaibigan. Habang patuloy na naghahagis ng mga bagay ang entity kay Jay, matalino itong binato ng isa sa mga kaibigan ng kumot, para makita ni Paul kung nasaan ito. Agad niyang binaril sa ulo ang entity, dahilan para bumagsak ito sa pool. Sa paniniwalang sa wakas ay nagtagumpay na sila sa kanilang misyon, nagpatuloy si Jay sa paglangoy paakyat ng pool, ngunit muling bumangon ang entity at hinawakan ang kanyang paa. Sinusubukan nitong hilahin siya sa ilalim ng tubig, at lunurin siya hanggang mamatay. Ngunit sa kabutihang palad, ang magiting na si Paul ay naglalayon sa entity, at kinunan ito ng maraming beses, dahilan upang tuluyan nitong bitiwan si Jay. Dahil dito, ipinapalagay ng grupo na sa wakas ay napatay na nila ang entity. Ngunit sa kanilang takot, nagsisimulang mapuno ang pool ng kakaibang pulang likido. Ang entity ay wala kahit saan, at ang kanilang plano ay nabigo muli. Napagtanto na hindi ito maaaring patayin, nagbago ang isip ni Jay at nakitulog kay Paul ng gabing iyon. Dahil dito, nailipat na sa kanya ang sumpa. Sa huling eksena ng pelikula, gumagala si Paul sa paligid ng bayan, naghahanap ng perpektong tao na magpapasa ng sumpa. May nakita siyang dalawang hooker, at saglit na hinihinto ang kanyang sasakyan para makipag-ugnayan sa kanila. Salamat sa panonood, please like, comment and subscribe.